Hindi rin po hadlang ang Data Privacy Act. The law itself affirms that confidentiality shall not apply, and I quote, should the personal information be needed pursuant to a subpoena duly issued. Muli, walang kaduda-duda. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na ipasabpina ang mga dokumento ni VP Sara Duterte. At papansinin ninyo ito panlilin lang yan. Ang sinabi niya lang po na batas, bank secrecy law. 'Di ba? Tandaan niyo po yan, mamaya lalabas sa argumento ni Powa yan eh. Ang pwede pong buksan ayon po sa bank secrecy law, sa impeachment, pwede pong buksan yung bangko sa bank secrecy law lang. Hindi po sakop ng bank secrecy law yung BIR. Hindi rin po sakop ng bank secrecy law yung AMLAC. Nakukuha niyo po? Nanlilin lang eh. Di ba? Nanlilin lang to si Jokno. Kaya sinabi niya, binasa niya po, ganyan yung argumentong manlilin lang eh. Sabi ni Jokno, ayon mismo sa bank secrecy law, pwedeng buksan ang dokumento sa bangko pag pinabuksan ng impeachment court. Tapos, bigla niya sasabihin, kaya walang makakapigil. Lahat ng isasabpina ng impeachment court ay pwedeng buksan ang mga dokumento ni VP Sara. Panlilin lang po yun. Bakit? Iba-iba pong batas yan eh. May batas po sa BIR, may batas po sa AMLAC, may batas din po sa bank secrecy law. Yung binabanggit niya po na pwedeng buksan ang bangko, ang bank account, bank secrecy law lang. Hindi po kasama dyan yung BIR, hindi po kasama yung AMLAC. Mamaya sasagutin ni Powa, pwede bang pabuksan ayon sa AMLAC? Tama ba yung interpretasyon ni Jokno? Na dahil sa bank secrecy law, pwede ka na magbukas ng AMLAC, pwede ka na magbukas ng BIR? Yan, maliwanag yan. At saka yung interpretasyon niya ba na pwedeng pabuksan yung bank account, tama ayon sa bank secrecy law? Yan yung sasagutin mamaya ni Powa. O, tuloy natin. Pero sabi po ng kampo ni Vice President, irrelevant daw ang mga bank records, AMLAC reports at BIR records. Lalo na daw yung mga transaksyon na nangyari bago siya umupo bilang pangalawang pangulo dahil wala raw itong kinalaman sa kasong ito. The prosecution respectfully but vehemently disagrees. Ayon sa report ng Anti-Money Laundering Council na isinumite sa Committee on Justice ng House of Representatives, the financial activity of Vice President Sara C. Duterte increased significantly starting 2007 when transaction values surged to 208.15 million pesos. According to this report, which is marked as Exhibit P-2-7-8, I quote, financial movements intensified between 2009 and 2013 with consistently high totals exceeding 400 million pesos, including notable peaks in 2009, 704.93 million pesos, 2010, 648.58 million pesos, and 2011, 597.15 million pesos. Okay. Again, panlilin lang na naman, no? Yang binabanggit niya na report nila yan. Report nila yan eh. Hindi po ibang report yan. Report nila yan sa House of Representatives nung sila po ay nag-fishing expedition. Nakukuha nyo? Nag-fishing expedition po sila. Nakakita po sila ng ire-report. Ngayon, itong report nila, ito pong report nila, ito na ngayon yung sinasabi nila na ebidensya. Pero tandaan po ninyo, wala pong nababanggit na 2022. Lahat po ng binanggit niyang petsa, panay bago maging Vice President si VP Sara Duterte. Ipalagay na po natin. Ito, kunwari lang. Ang point nga po dyan, pwede ba na isalang mo yung mga record? Pwede bang i-impeach mo si VP Sara sa mga ginawa niya before siya maging Vice President? Hindi po. Siya po ay ini-impeach ninyo bilang Vice President. Yung mga binanggit niyang petsa,
before po maging Vice President si Sara Duterte. Nakita na nila yan eh. Kaya po ang kinakailangan po nila para magkaroon sila ng kunwa-kunwari ang kaso, kinakailangan nila isama yung mga nabanggit na mga petsa, 2007, 2019, 2010. Hindi pa po Vice President si VP Sara at the time. 'Di ba? Pwedeng tapos wala naman silang sinasabi. Gusto lang po nilang pakita yan, kaya po nila gustong isama yan. Kasi dyan po raw may mga biglang taas ng pasok ng pera kay VP Sara. Oh. Ano po ngayon? Hindi naman siya Vice President at that time. Anong po ba ang ini-impeach nyo siya? Vice Mayor? Hindi po impeachable yung Vice Mayor. Hindi rin po impeachable yung Mayor. Kung may nakita po kayo na kasalanan niya nung siya ay Vice Mayor at Mayor, pwede po nyong sampahan niya ng kaso sa regular court, hindi po sa impeachment. Dahil ang impeachment po, ang pagpapasyahan lang po ng impeachment, nakagawa ba siya ng kasalanan habang siya ay nakaupo bilang impeachable official? Ano po ibig sabihin? Nakagawa ba siya ng kasalanan nung siya ay Vice President? O from 2022, yung mga binanggit ni Jokno, walang 2022 pataas. Panay 2020, before 2022 lahat. Batong, pagpalagay natin na nakagawa si VP Sara ng kasalanan noon, pwede mo sampahan ng kaso sa pangkaraniwang korte. Kaso ng graft and corruption. Kasi ang impeachment, tatanggalin mo yung Vice President sa pwesto. Hindi po uubra yan. Kinakailangan nagawa niya nung panahon na siya ay Vice President. Hindi po yung panahon before siya maging Vice President. Tuloy po natin. Si VP Sara po ay nanungkulan bilang Vice Mayor ng Davao City mula 2007 hanggang 2010. Naglingkod naman siya bilang Mayor ng Davao City mula 2010 hanggang 2013. From 2007 to 2013, ayon sa records ng AMLAC, lumampas sa 3 billion pesos ang kanyang financial activity. May kinalaman ba ito? Ito ba ay relevant sa Article 2 ng Articles of Impeachment, which alleges, among others, that VP Sara betrayed the public trust and culpably violated the Constitution when she amassed unexplained wealth manifestly disproportionate to her lawful income? Para sa prosecution, malinaw ang sagot. The Vice President's financial activity as Vice Mayor and Mayor of Davao City relates directly to the main fact in issue in this case, her fitness or unfitness to serve as Vice President. Tignan nyo. Ang punto niya, tignan natin yung mga kasalanan niya nung Mayor at Vice Mayor at i-prevent natin siya sa pagiging Vice President niya kasi may kasalanan siya nung siya ay Mayor at Vice Mayor. Wala rin silang binibintang Ang sinasabi lang nila, mayroong malaking pumasok na pera nung Mayor siya, Vice Mayor. Tandaan po ninyo, negosyante yung asawa niya. Hindi negosyante po yung asawa ni VP Sara. Pwede bang may pumasok na malaking pera sa negosyante? Pwede. Pero ang sinasabi ni Jokno, paulit-ulit, nung siya ay Vice Mayor at Mayor, wala po siyang sinasabi na may pumasok na malaking pera nung siya ay Vice Mayor. So, ibig sabihin, labas po sa impeachable. Ngayon, bakit mo siya i-impeach? Dahil sa kasalanan niya nung Vice Mayor siya. Halimbawa po si Robin Padilla. Kung uugatin po natin yung kasaysayan ni Robin Padilla, nakakulong siguro siya nung mga Vice Mayor pa hindi ko alam kung kailan nakakulong si Robin Padilla. Ano po connection nung pagkakakulong ni Robin Padilla halimbawa sa pagiging senador niya ngayon? Tuwing ba magsasalita si Robin Padilla? Wala kang karapatang maging senador kasi nakakulong ka nung panahon na ganito. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Dahil despite ano man na nangyari kay Robin, number 1 po siya nung tumakbo siyang senador, kaya karapat dapat siyang maging senador. Ibig nyo sabihin, hindi karapat dapat maging Vice President
si Sara Duterte dahil may anomalya siya nung siya ay mayor at vice mayor? Despite siya pa rin ang binoto bilang vice president. Huwag niyong tatanggalin yun. Niloloko lang tayo nitong mga katulad ni Jokno. Wala silang argumento dyan. Oh. Simpleng-simple lang po yan. Hindi nyo po pwedeng litisin sa impeachment court dahil ang impeachment court po ay pagtatanggal sa bilang vice president. Ibig sabihin, nung wala pong kumu-question sa kanyang pagiging vice president dahil hinalal po siya. Ngayon, nung nanumpa po siya, walang kumusyon dahil legal lang kanyang pagkakalal. So, dapat po, i-impeach nyo siya nung siya na po ay nanunungkulan bilang vice president. Kaya sablay po kagad eh. Kahit na ano pa makita nyo riyan, before, pwede nyo siyang kasuhan. Pwede pang kasuhan ng vice president ngayon. Yun lang po yun, magkakaso lang kayo. Sa normal na korte, nung siya ang mga kasalanan niya noon. Kaya po sablay din yung, kaya ayaw matalino po, taga-Supreme Court po yung sinapak ni BP Sara. Taga-Supreme Court ngayon. 'Di ba? Alam niya, bakit kailangan akong tumistigo dyan? Sinapak ako, mayor pa lang yan. Anong kinalaman ng pagiging mayor ni BP Sara sa kanyang pagiging vice president? Wala. O edi lalo na tong pera-pera na to. Hindi po natin sinasabi na may ninakaw si BP Sara. Pero sa akusasyon nila, ang question nilang pera na biglang umangat before maging vice president si Sara Duterte. Kaya sablay po yan. Bakit nyo bubuksan yung before? Kung gusto nyong hilingin, yung siya po ay vice president na, hindi yung before siya naging vice president. Tuloy natin si Jokno. Let me explain. The frame